Ay, Lando, isasama mo na naman ba si Ren sa pagbabiyahe? Ang tindi-tindi ng init ng araw. Alam mo naman ang kondisyon ng anak mo. Hindi ka ba naaawa sa bata? Aling Gracia, may pagpipilian pa ba ako? Wala naman ako mapag-iiwan ng gay Renz. Naawa rin naman po ako sa anak ko at alam kong kalagayan niya. Kaya nga hindi ko siya pwedeng iwanan na mag-isa sa bahay. Ay, naku, Lando. Kung hindi lang ako abala sa palengke ako na sana magbubuluntaryong alagaan ng bata. Bakit ba kasi hindi ka pa rin mag-asawa ulit? Para sana may mag-alaga sa anak mo. May sarili ng pamilya si Irene. Kaya dapat matuto ka na rin mag-move on. Hindi naman lahat ng babae manluloko. Minalas ka lang sa una, pero baka sa pangalawa, swertehin ka na. Naku, Aling Gracia, malabo pa sa sabaw yung sinasabi niyo eh. Sige na po, mahaba pa ang biyahe ko papuntang Baryo Lawag. Aalis na po ako. Baryo Lawag? Ay nako, maraming magagandang dalaga dun. Kumilos ka na, Lando, para naman magkaroon ng bagong nanay ang anak mo. Aling Gracia, suntok sa buwan po yung sinasabi ninyo eh. Naranasan mo na bang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon kung saan wala kang ibang mapagpilian, kundi gawin ang isang bagay na labag sa paniniwala mo para lang sa kapakanan ng anak mo? Sa mga magulang dyan, ano bang kaya niyong gawin para sa anak niyo? Kaya niyo bang isantabi ang sariling paniniwala niyo? Kung yun lang ang tanging paraan para mabuhay ang inyong anak. Paki-comment nga po sa ibaba ang sagot at excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga ka man kung anong nangyari sa mag-ama sa kalagitnaan ng biyahe, tara na't sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Pero bago yan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like sa ating channel. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat at sa mga tagapakinig ng kwentong takip silim, lalo na po sa inyo. Ako po si Lando, 40 taong gulang at dating Shopee rider sa isang lugar na hindi ko na lang papangalanan para maprotektahan ang aking pagkakakilanlan at ang seguridad ng mga naninirahan doon. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na sa kwentong takip silim ko lang po pinadala ang aking kwento. Kaya kung maririnig ninyo ito sa ibang channel, paki-report na lang po at salamat. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong 2016 nang magtrabaho ako bilang Shopee rider. Kasama ko sa mga biyahe ko ang 7 taong gulang na anak kong si Renz dahil wala akong ibang pinag-iiwanan pagkatapos kaming iwanan ng unang live-in partner ko. Hindi naging madali ang buhay namin ni Renz noon. Bukod sa nawalan siya ng nanay, ipinanak siya na may congenital mutism, isang kondisyon na hindi siya nakakapagsalita mula sa pagsilang. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi ko rin siya napatignan pa sa doktor. Hanggang isang araw na destino kaming mag-deliver sa isang liblib na baryo kasama ang aking katrabahong si Makoy. Pareho kaming hindi masyadong kabisado ang daan at sa kasamaang palad naligaw kami. Napadpad naman kami sa baryong walang kuryente at napilitang manatili doon dahil bigla na lang inaapoy ng lagnat ang anak ko. Doon nagsimula ang lahat. Napilitan akong lumapit sa isang peking albularyo at nailagay ang buhay ng anak ko sa peligro. Paring Lando! Paring Lando! Oh, pare, saan ang punta mo? Papunta sana ako sa Baryo Lawag. Kaso naliligaw yata ako. Hindi rin kasi gumagana ang Google Map dito dahil walang signal na ng lugar. Parehas pala tayo, pare. Pero bago mawala ang signal ito ang daan ay tinuturo ng Google Map. Baka nga nasa unahan pa ang baryo. Pero sa itsura pa lang ng lugar na to, nakakatakot na, pre. Walang kabahayan at sobrang liblib talaga. Kaya nagdadalawang isip tuloy akong tumuloy. Pero pare, trabaho natin to. Kaya kailangan nating mahanap ang baryo para ma-deliver na itong mga parcel. Ay nako, nakakapagtaka lang kasi, pre. Di ba, walang signal dito? Paano sila nakapag-order? Iba talagang kutob ko rito eh. Pare, dito lang naman ang walang signal. Malay mo dun sa baryo meron na pala. Huwag ka nga mag-overthink dyan. Hindi naman siguro to scam, no? Sadyang malayo lang talaga ang baryo. Kaya imbis na luluwas sila sa bayan, o-order na lang sila sa online. At tayo mga rider, trabaho natin na ihatid ang mga order nila. Kaya halika na, bago pa tayo abutan ng dilim dito. Oo na, sige na. Buti na lang talaga nagkita tayo dito. Dahil kung hindi, hindi talaga ako tutuloy pa. Pero teka, pre, hanggang dito ba naman dala-dala mo pa rin yung anak mo? Ano pa bang gagawin ko, pare? Alangang iwanan ko mag-isa itong si Ren sa bahay. Alam mo naman ang kondisyon na itong bata. Hindi ko naman kaya magpasweldo ng yaya.
Sa litang sahod ko kaya no choice ako eh. Bilib talaga ako sa'yo pare. Pero sana makahanap ka na talaga ng bagong nanay ni Renz para may katuwang ka na sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, mahirap talaga mag-isa pare. Mas mahirap ang maloko pare. Kaya itutuon ko na lang ang atensyon ko sa anak ko kaysa maghanap pa ng babae. Tara na nga. Kita ko ang pag-iling ni McCoy sa sinabi ko noon. Pero ano pa bang magagawa ko kung takot akong makipagrelasyon ulit? Sa katunayan, hindi lang si Aling Gracia at McCoy ang nagsabi sa akin na mag-asawa ulit, kundi marami. Halos lahat ng nakakakita sa amin ay naaawa sa kalagayan naming mag-ama. Lalo na't sobrang init ng panahon, kahit pa nakabalot ng makapal na jacket si Renz. Pero pinapalabas ko na lang sa kabilang tenga ang sinasabi nila dahil ayoko din namang mag-asawa para lang gawing tagapag-alaga sa anak ko. Kaya malabo pa sa sabaw na mangyaring mag-asawa ako ulit. Kuminga ako ng malalim noon para pakalmahin ang sarili at maituon ang aking atensyon sa pagmamaneho. Lubak-lubak kasi ang dinadaanan namin, kaya pagyewang-gewang ang motorsiklo ko noon. Mahigit kalahating minuto din kaming nagpatuloy sa pagmamaneho habang sinusundan ng daan at napapansin kong mas lalong lumiliblib ang paligid. Napapalibutan na ito ng mga patay na punong nagbibigay ng kaba sa akin dahil iyon ang unang beses na nadestino ako sa ganoon kaliblib na lugar. Ngunit minabuti ko na lang na mag-isip ng positibo dahil kasama ko naman noon si McCoy. Pare, hindi na yata ito tama. Masyado ng liblib ang pinasukan natin. Tingnan mo ang paligid, nakakatakot. Patay ng mga puno at wala man lang kabayan. Delikado tayo dito pare. Pero pare, kung hindi ito ang daan, bakit ito ang itinuro ng Google Map kanina? Tsaka wala namang ibang daan sa kaliwa at kanan. Diretso lang ang daanan to. Kaya mabuti siguro na tignan na muna natin sa unahan. Baka makita na natin ang bukana ng baryo. Total, 2:00 pa naman oh. Pero pare, hindi ka ba natatakot? Kinakabahan ako dito eh. Ganito na lang, pare. Pag umabot ng kalahating oras at hindi pa din natin nahanap ang baryo, babalik na tayo. Sige pare. Ay, bakit ba kasi dito pa tayo na destino? Nakakainis talaga. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, hindi ko papatusin tong pagdi-deliver natin sa ganito kaliblib na lugar. Maging positibo na lang tayo, pare. Dahil kung magpapadala tayo sa takot natin, mawawalan tayo ng trabaho. At para sa akin, mas mahirap yun. Ano pa nga bang magagawa natin? Eh wala naman tayong pagpipilian. Agad akong tumango sa sinabi ni McCoy at pinaandar ulit ang motorsiklo ko. Nakasunod naman siya sa akin habang nililibot ko ang tingin ko sa paligid. Wala akong nakikitang kakaiba, kaya nanatili akong positibo noon habang ang anak kong si Renz ay tahimik lang na nakaupo sa harapan ko. Patawarin mo ko, anak. Kung pati ikaw ay napapagod sa biyahe. Kung pati ikaw dinadamay ko pa sa trabaho ko. Kung kaya ko lang talagang kumuha ng yaya mo para mag-alaga sa'yo, ginawa ko na eh. Pero sa ngayon, hindi pa kaya ng sahod ko. Anak, hindi pa mayaman si tatay. Pero pangako ko sa'yo, babawi ako anak. Babawi ako. Pare, tingnan mo. May patay na baboy sa unahan. Tinutukan ng uwak. Oo nga. Pare, alika. Lapitan natin. Gagi! Baboy na mo yata yan, pre! Sino may gawa niyan? Tingnan mo, wala nang lamang loob. Baka may mga ngaso dito at natiyempo ng baboy ramong yan. Pero ang brutal naman ng pagkapatay. Pare, masamang kutob ko dyan. Delikado sa lugar na ito. Kung mga ngaso ang pumatay niyan, bakit walang tama ng barel? At wala nang lamang loob? Pare, sa tingin ko, may mga aswang sa lugar na ito. Kaya tara na, bumalik na tayo bago pa tayo abutan ng dilim dito. Sino kayo? Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran namin nang marinig ang malalim na boses ng isang lalaki. May edad na ito. Natansya ko ay nasa 40 anyos na siya. Makapalang kilay, seryoso ang muka at nakasuot ng kamisa de chinong kulay asul. May dala naman itong kawayang 1 metro ang haba at matulis ang dulo. Nakaramdam ako noon ng kaba pero minabuti kong ngumiti habang nagkatinginan kaming dalawa. Tinatanong ko kayo, sino kayo?
At anong ginagawa niyo rito? Manong, ako nga po pala si Lando at ang anak kong si Renz. Ito naman pong kaibigan ko si Makoy. Shopee rider po kami at papunta po kami ng Baryo Lawag para mag-deliver po ng parcel. Saktong nadaanan namin tong patay na baboy Ramo kaya napahinto po kami saglit. Ganun ba? Ako naman si Renan, kapitan ng Baryo sa Lahaw. Pare, tara na. Umalis na tayo dito. Bakit parang takot na takot ka, Iho? Mukha ba ako masamang tao sa inyo? Hindi naman po. Pero kasi po nagmamadali kami dahil kailangan na naming maihatid itong parcel sa Baryo Lawag bago pa kami maabutan ng gabi. Baryo Lawag? Iho, lumagpas yata kayo. Doon lang sa may talahiban ang daan papunta sa baryong yon. Medyo maliit nga lang ang daanan pero kasya naman ang motorsiklo nyo. Napatingin kami pareho ni Makoy sa makipot na daang tinuro ng lalaki. Hindi naman kami makapaniwala sa sinabi ng lalaking nagpakilala bilang si Kapitan Renan. Masyado kasi itong maliit para maging daanan papunta sa baryo. Kaya hindi talaga namin yun napansin nang dumaan kami. Saglit pa kaming nagkatinginan nun ni Makoy nang biglang binasag ni Kapitan Renan ang katahimikan sa pagitan namin. Paniwala kayo sa akin, hindi ako masamang tao. Lumanda na ako dito sa lugar na ito kaya kabisado kong daan papunta sa mga liblib na baryo tulad ng baryong pinamumunuan ko. O sige na, tumuloy na kayo bago pa kayo maabutan ng dilim dito. Kung papasok po ba kami sa daanan yun, ilang kilometro pa po ba kaya bago kami makarating sa baryo? Medyo malayo din. Tansya ko ay nasa 5 kilometro. Pero nakamotorsiklo naman kayo kaya walang problema. Sige po. Maraming salamat po, Kapitan Renan. Wala ka naman yun. O siya, mag-iingat kayo ha. O sige na, tumuloy na kayo. Pero, paano po kayo? Baka gusto niyo pong sumabay sa amin. Huwag niyo na akong alalahanin. Maya-maya, susunduin ako ng aking anak dito. Sige po, tutuloy na po kami. Mag-iingat po kayo dito. Kayo ang dapat mag-ingat. Pare, sigurado ka bang papasok tayo dyan? Madaming talahib dyan. Pre, paniguradong maraming ahas kaya delikado. Ano ka ba naman pare? Huwag ka mag-alala, nakamotor naman tayo. Hindi tayo mahahabol ng ahas sa bilis ng takbo natin. Kaya sige na, tara na para makarating na tayo doon bago pa tayo abutan ng gabi. Oo na, sige na, tara. Hindi man buo ang tiwala ko nun sa lalaki. Sa isip ko'y mas nangingibabaw ang pagbabaka sakali, lalo na't nakataya ang trabaho namin dito. Hindi rin biro ang halaga ng mga parcel na ihahatid namin, kaya kailangan namin sumugal sa posibilidad na yun nga ang daan papunta sa Baryo Lawag. Di naman kami nabigo nun na makita namin ang bukana ng baryo pagkatapos ng ilang minutong biyahe. Pagdating namin sa bukana ng baryo, bumungad sa amin ang makipot at luba-lubang daan na napapalibutan ng matataas na damo at ilang natuyong puno. May lumang karatula sa gilid na halos mabura na ang pangalan ng lugar. May ilang bahay na gawa sa kahoy at yero at may mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Agad naman kaming nagtanong kung saan matatagpuan ang bahay ng pangalan na nakalagay sa parsel. Itinuro nila ang direksyon at sa kabutihang palad ay nagtagumpay kaming maihatid yun. Ayos! Naihatid din natin ang mga parcel. Buti na lang talaga, nakita natin si Kapitan Renan. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado kung sana tayo nakarating ngayon. Oo nga pare, aaminin ko kanina, nag-aalangan pa akong maniwala sa kanya. Pero nagsabi naman pala siya ng totoo. Paano ba naman kasi nakakatakot yung itsura niya eh. Ang seryoso ng mukha niya na para bang mangangain ng tao kung magtanong sa atin kanina. Kaya hindi talaga tayo dapat na maghusga base lang sa nakikita natin. Ganun lang siguro ang aura niya. Pero halata namang mabait siya eh. Tinulungan niya nga tayo, di ba? Oo nga pare, buti na lang talaga. Pero alam mo, hindi ko pa rin maalis kanina yung nangyari sa baboy Ramo. Napaka-brutal kasi ng pagpatay. Halatang hindi gawa ng isang mga ngaso. Isipin mo, wala nang lamang loob. At base sa naririnig ko sa mga kwento, ang kayang gumawa lang ng ganyan ay aswang. Naniniwala ka talaga sa mga aswang, pare? Buong buhay ko kasi, hindi pa ako nakakita ng ganun eh. Kung ikaw hindi, ako oo. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan yan. Natatakot lang ako lalo na't magdidilim na. Mabuti pa, umalis tayo dito bago pa tayo maabutan ng gabi sa daan. Delikadong daanan natin, kaya tara na. O sige pare. Prince anak, ayos ka lang ba? Kapit lang ha.
Tahimik lang ang anak kong si Renz noon at kita ko namang ayos lang siya dahil gagalaw-galaw naman siya kapag hindi maganda ang pakiramdam niya. Galaw niya kasi ang basehan ko sa bawat reaksyon niya at tanging ngiti lang din niya ang tugon sa tanong ko. Mabilis kong pinaandar ang motor hanggang sa makalabas kami sa makipot na daang pinasukan namin kanina. Napatingin naman ako sa patay na baboy ramo sa unahan tsaka tuluyang binabaybay ang daan pabalik. Pero habang tumatagal, napansin kong paulit-ulit lang ang daan na dinadaanan namin. Kaya huminto muna ako saglit at nilibot ang tingin sa buong paligid. Kasunod namang huminto sa likuran ko si Makoy. Pare, parang paulit-ulit lang itong dinadaanan natin ha. Hindi kaya naliligaw tayo? Buti pa pre, baliktarin natin ang damit natin. Yun ang pamahiin sa amin eh. Kapag naliligaw daw, baliktarin ang damit. Sige. Teka, pati si Renz. Oo naman, kasama natin siya eh. Mabihira naman oo. Wala na nga ako nagawa nun kundi sumunod sa sinabi ni Makoy. Dahil kahit hindi ako gaanong naniniwala sa mga pamahiin na yon, nirerespeto ko pa rin ang paniniwala ng kaibigan ko. Wala naman siguro mawawala kung susubukan ko. At pagkatapos ko ang baliktarin pareho ang damit namin ni Renz, pinaandar namin ulit ang motor. Napatigil naman kami pareho nang makita namin sa unahan ang bukana ng baryo. Pare, may baryo yata sa una no? Oo nga pre, bakit hindi natin yung nakita kanina? Ay, di ko din alam. Naliligaw na talaga tayo. Hindi totoo yung sinasabi mong pamahiin. Sinubukan ko lang naman. Pero sa pagkakatanda ko, sinundan naman natin ang tama ang daan. Diba? Dire-diretso lang tayong papasok. Pero bakit na iba? Ay, nako. Mabuti pa magtanong lang tayo. Halika na. Baka may makakatulong sa atin sa baryong yun. Pero pre, hindi natin kilalang mga tao dyan. Baka kung ano pang gawin sa atin. Mare, di ba kasasabi ko lang sa'yo kanina na hindi tayo dapat na manghusga? Wala namang siguro mawawala kung magbabaka sakali tayo. Hindi naman tayo maghahanap ng gulo. Kaya walang rason para magalit sila sa atin. Tsaka mukhang mababait naman ang mga taga-baryo. Katulad ni Kapitan Renan, akala nating nung una, niloloko lang niya tayo. Pero nang dahil sa tulong niya, naihatid natin ang maayos sa mga parsel. Sabagay, tama ka dyan pre. At wala naman talaga tayong pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Lalo na palubog ng araw. Kailangan na nating makauwi. O sige na, halika na. Maghahanap tayo ng mga pagtatanungan. Sige pare, tara. Naglakas loob nga kaming pumasok sa isang baryong hindi namin kilala. Hindi ko din kasi mabasa ang nakasulat sa karatula dahil sa kalumaan nito. Seryoso namang napatingin ang mga tao sa amin noon mula ulo hanggang paa. Kaya kinabahan ako hanggat sa may lumapit sa amin na isang may edad na babae. Mukhang mabait ang aura niya kaya agad akong bumaba sa motor at lumapit sa kanya. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Lando at ang kaibigan ko, si Makoy. Kasama ko din po ang anak kong si Renz. Narito po ako para magtanong. Nagbabaka sakali po kaming matutulungan nyo kami. Ako naman si Edna. O tawagin niyo na lang akong Aling Edna. Ano ba ang may tutulong ko sa iyo, iho? Naliligaw po kasi kami. Galing pa po kami sa Baryo Lawag. Pero nang pauwi na po kami, hindi na po namin mahanap ang daan palabas ng kalsada. Ganun ba? Pare, si Renz! Napatigil naman kami pareho sa pag-uusap nang marinig ang sigaw ni Makoy. Nagulantang ako nang makita kong nanginginig ang katawan ng anak ko noon. Agad akong tumakbo palapit at hinawakan ng kanyang ulo at doon ko na lamang inaapoy siya ng lagnat. Sobrang nataranta na ako noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko habang yakap-yakap ko ang anak ko. Anak! Anong nangyari sa'yo? Diyos ko, mabuti pa sumunod kayo sa akin para mabigyan natin siya ng paunang lunas. Po? Iho, dali na. Sobrang taas ng lagnat niya. Kailangan natin siyang maagapan. Sige po. Sige po. Nataranta na ako noon habang buhat-buhat si Renz at agad na sumunod kay Aling Edna. Walang ibang nasa isip ko noon kundi gumaling si Renz at huminto sa panginginig ang katawan niya. Hindi ko maiwasang maiyak dahil sa magkahalong awa at sakit na nararamdaman ko habang nakikita ang kalagayan ng anak ko.
Sinisisi ko pa ang aking sarili dahil malamang napagod siya sa mahabang biyahe kaya hindi kinaya ng katawan niya. Pagpasok ko sa maliit na kubo, agad ko siyang inihiga sa upuang yari sa kawayan at lumapit naman si Aling Edna na may dalang maliit na planggana at basang-basahan. Tsaka niya pinunasan ang katawan ni Renz. Kita ko din ang paglagay niya ng malalapad na dahon sa likod ni Renz, tsaka may piniga ulit. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Pati anak ko, nagkakasakit dahil sa kapabayaan ko. Pare, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Siguro, nanibago lang ang katawan ni Ren sa lamig dito kaya ganyan. Pare, hindi siya makakapunta dito kung hindi ko siya isinama. Wala ka din namang choice eh. Saan mo naman siya iiwan kung hindi mo siya isasama, di ba? Sinong magpapakain sa kanya? Wala naman siyang nanay na mag-aalaga sa kanya. Sobra akong nadurog sa narinig ko mula kay Makoy at para akong sinampal ng katotohanan na kailangan ni Renz ng isang ina. Pero mismo ang nanay niya pinagpalit kami pareho para lang sa isang lalaki. Di man lang nagawang kumustahin kung maayos bang kalagayan niya. At narinig ko na lang nabuntis ito at ikakasal na sa lalaki niya. Kaya hindi ko mapigilang mapaiyak habang iniisip ang sitwasyon ng anak ko. Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang anak mo, iho. Sa ngayon ay kailangan muna niya magpahinga. Maraming salamat po talaga, Aling Edna. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Iho, wala kang utang sa akin. Libre lang ang maging mabuting tao. At kahit sino naman maaawa talaga sa kondisyon ng anak mo. Tao po! Tao po! Chang, nandito na po ako. Ako, nandiyan na pala ang pamangking ko. Ay, sandali lang mga iho. Sige po. Naglakad palabas ng bahay si Aling Edna at napatingin naman ako sa anak ko habang mahimbing itong natutulog. Ngunit napukaw ang aking atensyon nang marinig kong tinawag ako ni Makoy at saka ko nakita ang magandang babaeng papalapit sa amin. Maputi, matangos ang ilong at may pagkakahawig sa artistang si Marian Rivera. Napalunok ako ng laway nang magtama ang paningin naming dalawa. Pare, baka malusaw yan ha. Ha? Mga iho, ipapakilala ko lang sa inyo ang pamangkin ko galing pa sa Maynila, si Patricia. Patricia, ang ganda naman ng pangalan mo. Ako pala si Lando at si Makoy, kaibigan ko. Sino yung batang nakahiga? Anak mo? Oo. Ano kasi? Inaapoy kasi ng lagnat ang anak niya kanina. Buti na lang at nabigyan ko agad ng paunang lunas, kaya medyo humupa na. Kailangan na lang ng bata na magpahinga. Ay, ganun po ba? Ang bait niyo po talaga, Chang. Ay, syempre, wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ako. Dito kasi sa baryo namin, kapag hindi kilala, hindi talaga pinapansin. Pero nang makita ko sila, halata kong mabubuti silang tao at nangangailangan ng tulong. Kaya nilapitan ko sila kanina. Mga dayo pala kayo dito. Parehas lang pala tayo. Bago lang ako dito. Wala Kailangan kong umiwas sa kahihiyan ng pamilya ko Kahiyan? Oo, iho. Buntis kasi ito si Patricia. Paano ba naman? Naloko ng lalaking unang minahal niya. Kaya naisipan naming dumito muna siya sa amin para makaiwas sa kahihiyan. Dahil masyadong stricto ang relihiyon ng kapatid ko pagdating sa mga... Disgrasyada. Ano ka ba, Iya? Huwag mo binababang tingin mo sa sarili mo. Totoo naman po, Chang Ano pa bang pwedeng itawag sa akin? Iha, Mabuti po sigurong ihatid yun na po ako sa magiging kwarto ko. Gusto ko na po munang magpahinga. oo siya, sige. Maiwag ko na muna kayo dito, iho, ha? Ihahatid ko lang si Patricia sa magiging kwarto niya. Sige lang po, Aling Edna. Sige po. Pagkaalis ni Aling Edna ay tsaka pa ako nakahinga ng maluwag, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kaba. Hindi ko alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Patricia sa unang pagkakataon. Napatigil naman ako sa pag-iisip nang maramdaman ko ang pagtapik ni Makoy sa balikat ko.
Hoy pare, natulala ka yata dyan ano? Natamaan na ba ng super typhoon yung lupang hinirang mo? Baliw. Ano bang pinagsasabi mo? Si Renz ang iniisip ko ngayon. Paano tayo makakauwi nito ngayon kung ganito ang kalagayan niya? Ay oo nga pala pre. Tsaka dumidilim na din sa labas pre. At dito na kayo magpalipas ng gabi. Hindi niyo pwede ibiyahe ang bata na ganyan ang kondisyon niya. May lagnat pa siya kaya kailangan niya ng tamang pahinga. Masyadong napagod ang katawan niya sa mahabang biyahe. Mukhang tama po kayo dyan. Napagod talaga siya sa biyahe dahil ito ang unang beses na bumiyahe kami dito at may kalayuan po talaga. Naawa nga po ko sa anak ko dahil hindi naman po siya magkakaganyan kung hindi ko siya sinama. Eh bakit mo naman siya isinama, iho? Hindi mo ba alam na delikado ang ginagawa mo? Pakabata may pang bata kapag may nagyari. Eh, hindi naman sa pinapangunahan kita pero magulang din ako kaya sobra akong naaawa sa anak mo. Wala po kasi kung ibang pagpipilian. Iniwan na kasi kami ng nanay niya para sumama sa ibang lalaki. Malayo naman po ang kamag-anak ko dito. Nasa Leyte pa po. Kaya nga po sinabihan ko siyang mag-asawa na para may katuwang siya sa buhay. Masyadong takot sa babae. Natrauma masyado sa panlolokong ginawa ng dati niyang kinakasama. Nako, iho, huwag kang matakot magmahal ulit. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ilolokohin ka ng taong mahal mo. Hindi lahat ng babae manloloko. At hindi naman lahat ng manloloko ay babae. Pareho lang kayo ng pamangkin ko na naloko at ang masaklap pa wala siyang trabaho at buntis. Mabuti pa siguro Aling Edna. Ireto niyo itong pare ko sa pamangkin niyo. Total, pareho naman silang bigo sa pag-ibig at single parent. Ay nako, wala namang problema sa akin kung magkatuluyan ba sila ng pamangkin ko Pero ayoko ng reto-reto. Gusto kong magmula yun sa kanila mismo, iho. Aray ko, ang sakit! Anong nangyari sa'yo, iho? Kinagat po ako ng lamok. Madilim na po kasi kaya pinagpipiesta na po ng lamukan pa ako. Baka po pwedeng isindin niyo na po ang ilaw. Nako, iho, wala kaming kuryente dito Ay teka, kukuha lang ako ng lampara at medyo madilim na nga. Wala po kayong kuryente? Naputulan po kayo? Wala talagang kuryente ang baryo sa Lahaw. Pero ayos lang. Dahil nasanay naman kami lampara lang ang gamit tuwing gabi. Baryo sa Lahaw? Parang narinig ko na yata ang pangalang yun. Edna, nandito na ako. Buksan mo itong pinto. Oo, sandali lang. Teka lang mga iho, pagbubuksan ko lang ng pinto ang asawa ko. Agad na naglakad palapit sa pinto si Aling Edna, habang ako naman ay inaalala ang pangalan ng baryong nabanggit niya. Hanggang sa naalala ko si Kapitan Renan. Siya nga ang kapitan ng baryong ito. Pero bago ko pa masabi kay Mako yun, napalingon kami pareho nang makita ang may edad na lalaking papalapit sa amin. Kaedad lang ito ni Aling Edna at nakasuot ng kupas na polong berde na may disenyong bulaklak sa harap. Seryoso naman siyang tumingin sa amin kaya napalunuklaway ako bago tumayo sa kinauupuan ko. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Hindi mo naman sinabing may mga bisita pala tayo, Edna. Bago lang ang mga mukha nila sa paningin ko. Taga saan kayo, iho? Taga Buena Lupi po. Ako po si Lando at ito si Makoy naman po, kaibigan ko. May bata kayong kasama. Anak ko po. Inaapoy ng lagnat ang anak niya kanina kaya dito ko sila pinatuloy para mabigyan ko ng lunas ang lagnat ng bata. Ay dito na din sila magpapalipas ng gabi dahil hindi pwede sa bata ang bumiyahe sa kalagayan niya ngayon. Ganun ba? Ako si Danilo, asawa ni Edna. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo gagawa ng gulo rito o hindi ka nais-nais sa pamamahay ko para wala tayo magiging problema. Naku po, baka sa po kayo magiging maayos po kami dito. Mabuti. Edna, si Patricia nandyan na ba? Oo, Danilo. Nasa loob ng kanyang kwarto nagpapahinga. Mabuti naman. Nakahanda na ba ang hapunan? Ay, oo naman. Alin na kayo. Kumain na. Nagdalawang isip pa kami noon dahil sa hiya. Pero nakumbinsi ako ni Makoy dahil halatang nagugutom na siya. Pagkaupo namin nun sa mesa, hindi ko maiwasang sulyapan ng anak ko habang natutulog. Inilapag naman ni Aling Edna ang adobong kangkong at okra sa hapagkainan. Huwag kang mag-alala sa anak mo, iho. Pakainin mo lang siya mamaya pag nagising.
ay tinirahan ko na siya ng adobong kangkong sa kawali. Sige na, kumain na kayo, tatawagin ko lang si Patricia. Kumakain ba kayo ng ganyan? Pasensya na kayo pero hindi kami kumakain ng kanin tuwing gabi dahil limitado lang ang bigas namin. Isang beses lang kasi sa isang buwan nagbibigay ng ayuda si Kapitan Renan at hindi naman kami nakakapunta sa bayan. Tama nga ako. Si Kapitan Renan po ang kapitan ng baryo nyo. Kilala mo si Kapitan Renan? Ang totoo po niyan kanina lang po namin siya nakilala. Naligaw po kasi kami kanina. At siya po ang nagturo sa amin ng tamang daan papunta sa Baryo Lawag. Ngunit sa kasamaang palad po naligaw kami nang pauwi na sana kami. Kaya po kami napadpad dito. Magtatanong lang po sana kami noon nang biglang inapoy ng lagnat itong anak ko. Mabuti na lang po tinulungan kami ni Aling Edna para mapahupa ang taas ng lagnat ni Renz. Ganun ba? Likas na matulugin talagang asawa ko. Kaya kami naloko. Naloko po. Oo, mahabang kwento. Siya nga pala, babalaan ko na kayo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala dyan kay Kapitan Renan. Hindi niyo pa siya lubusang kilala. Bakit naman po? Mukha naman po siyang mabait. Siya pa nga pong tumulong sa amin kanina. Kaya wala po akong nakikitang dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Kayo ang bahala. Basta binalaan ko na kayo. Nagbuntong hininga naman ako sa sinabi ni Mang Danilo noon. Kita ko kung gaano siya kaingat sa pagtitiwala at masyado siyang mapagduda. Una, sa amin kanina. At ngayon sinasabi niyang huwag daw pagkatiwalaan si Kapitan Renan kaya hindi ako naging kumbinsido sa sinabi niya. Lalo na't wala namang ginawang masama ang isang tao sa amin. Napatigil naman ako sa pag-iisip nang makita si Patricia na lumabas ng kwarto at tapako ang tingin ko sa kanya. Halata sa mga mata niya galing sa pag-iyak. Para bang nadudurog ang puso ko habang tinitingnan ko siya. Hindi ko na malayang sunod-sunod at walang preno kung sinubo ang okra sa bibig ko. Pre, hinay-hinay lang. Baka mabilaukan ka. Kailan mo pa naging paboritong okra? Masyado ka nang halata, pare. Mukhang magkakaroon na ng bagong nanay si Renz. Makoy ano bang pinagsasabi mo? Nakakayakin na Aling Edna Luho ka talaga. Oh, teka, relax. Nagbibiro lang naman ako. Baliw ka talaga. Sobra akong nahiya sa sinabi ni Makoy noon sa harap nila. Kaya pagkatapos kong kumain agad akong tumayo at nagpaalam para puntahan si Renz sa upuang kawayan. Pero kahit sa malayo, hindi ko maiwasang masulyapan ang napakagandang mukha ni Patricia na nagpabilis na naman ang tibok ng puso ko. Pilit ko naman itong pinipigilan dahil ayokong maramdaman ulit ito. Huli ko kasing naramdaman yun kay Irene at sa huli niloko lang niya ako. Minabuti kong umiwas na lang ng tingin sa kanya at tinuon ang mga mata ko kay Renz noon. Ilang sandali pa iniyaya na kami ni Aling Edna papunta sa kwartong tutulugan namin at katabi lang yun ang kwarto ni Patricia. Buhat-buhat ko si Renz noon habang papasok kami. Pagpasok namin napatingin ako sa papag na may nakalatag na banig kasama ang lamparang nagbibigay ng konting ilaw sa kwarto. Meron din itong isang bintana na gawa sa sawali pero halatang pinaglumaan na ng panahon dahil may konting butas na ito. Heto ang magiging kwarto nyo. Magpahinga na kayo. Alam kong napagod kayo sa haba ng biyahe nyo. Dito ko na ilalagay ang adobong kangkong sa maliit na mesa. Tatakpan ko na lang ang mangkok para mamaya kapag nagutom ang bata, hindi na kayo lalabas pa ng kwarto. Pero sa ngayon, huwag niyo muna istorbohin ang pagtulog niya dahil bumabawi pang katawan niya. Maraming salamat po, Aling Edna. Hayaan niyo po, bukas na bukas kapag gumaling si Renz, uuwi na po kami. Alam ko pong nakakaabala na po kami sa inyo. Iho, hindi kayo nakakaabala sa amin. Tandaan niyo yan. O siya, sige na. Magpahinga na kayo. Tutuloy na ako. Sobrang bait talaga ni Aling Edna, pre, no? Isipin mo, ginamot na nga niya si Renz. Binigyan pa niya tayo ng maayos na kwarto para makapagpahinga. Pero yung asawa niyang si Mang Danilo, masyadong mapagduda. Hindi lang sa atin, kundi pati sa kapitan La. Ang weirdo lang. Hindi ko din maintindihan, pare. Pero siguro may hindi tayo alam. Nagkaroon siguro ng alitan ng dalawa kaya nasabi niya yun. Pero alam mo, buti na lang talaga dito tayo napadpad, pare. Basta bukas, maaga tayong aalis para maaga din tayo makauwi. Sana nga mawala na ang lagnat ni Renz.
Lalo na't may kalayuan biyahe natin. Sana nga pare. Sige na, matulog na tayo. Inaantok na din ako at ayoko nang mag-isip pa ng di maganda. Mukhang ligtas naman tayo dito. Akala namin ni Makoy noon ay makakatulog kami ng matiwasay, pero kasulungat ang nangyari ng gabing yun. Nagising kami pareho bandang 9:00 nang makarinig kami ng pag-aangil ng mabangis na hayop at sigaw ng isang babae mula sa kabilang kwarto. Agad ko namang nakilala ang boses na yun. Si Patricia yun ah! Oo nga pare, tara punta natin. Anong klaseng nilalang yan? Ha? Pare, aswang yan! Pareho kaming nagulantang ni Makoy noon nang makita naming sinisira ng aswang ang rehas na kawayan ng bintana. Para itong kambing na may malalaking tenga at sungay, pero nakatuwad at nakaharap sa amin ang dalawang binti nito. May mapupulang mga mata at matutulis na ngipin. Sinasabuyan naman ni Mang Danilo at Aling Edna ng bawang at asin ng aswang. Pero umiiwas lang ito at umaatake ulit para sirain ang bintana. Lumayas ka! Halimaw! Layas! Danilo, tama ang hinala natin. May sigbi na gumagala dito sa baryo at ngayon pinupuntirya niya si Patricia dahil buntis ang pamangking ko. Lintik na yan. Hindi ko hahayaang masaktan ang halimaw na yan ang pamangkin natin. Sabuyan mo pa ng bawang at asin. Huwag tayong hihinto hanggang umalis ang halimaw na yan. Diyos ko pare, hindi yata tinatabla ng bawang at asin ng aswang na yan. Ang tagal mamatay. Aray! Sumasakit ang tiyan ko! Pare si Patricia! Patricia! Halika! Tara sa sala! Nanganak ko! Humihila ang loob ng tiyan ko! Maupo ka muna dito. Kumalma ka. Pare, kumuha ka ng tubig. Bilisan mo! Sige! Bigla namang nawala ang ingay mula sa kwarto. At akala namin noon ay tumigil na ang aswang. Pero nagkamali kami dahil lumipat ito sa bintanang tapat ng kubo at marahas na sinisira ito gamit ang matulis nitong sungay. Kita ko ang takot sa mga mata ni Patricia at narinig ko ang bawat pag-iyak niya habang hawak niya ang tiyan niya. Magulang din ako kaya naiintindihan ko ang nararamdaman niyang takot para sa anak niya. At sobra akong nadudurog sa nasaksihan ko. Nakita ko naman si Mang Danilo na kumuha ng bolo mula sa kusina at halatang galit na galit siya. Inuubos talaga ng halimaw na yon ang pasensya ko. Pagbibigyan ko siya sa gusto niya. Danilo, huwag kang lumabas. Pakiusap. Hindi mo kakayanin ang aswang na yan. Hayaan mo na lang na umalis siya pagsikat ng araw. Ang kailangan natin gawin ngayon ay harangan na pwede niyang pasukan. Hindi niya pwede masira ang bintana natin. Nakikita mo bang itsura ng pamangkin natin, Edna? Takot na takot si Patricia. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa batang nasa sinapupunan niya. Kaya hayaan mo kung patayin ang aswang na yan. Danilo! Hindi na napigilan ni Aling Edna si Mang Danilo at mabilis itong lumabas dala ang kanyang bolo at sinugod ang aswang na nasa bintana. Pero sadyang malakas ang nilalang na iyon kaya tumilapon siya. Narinig ko naman ang hiyaw ng aswang kaya alam kong nataga ito ng bolo ni Mang Danilo. Lahagip na mga mata ko ang itak na nakasabit sa pader at naisipan ko na natulungan si Mang Danilo. Paglabas ko nakita kong tumilapon siya ng marahas nang tamaan siya ng buntot ng halimaw. Lintik! Mang Danilo! Pare! Umilag ka! Putya! Mutik na ako dun ah! Mulang yakang halimaw ka! Papatayin kita! Bumangon ako sa pagkakadapa at tumakbo palapit sa halimaw. Sabay umilag sa sunod nitong hampas. Masyado mabilis ang buntot nito kaya muntikan pa akong matamaan. Mabuti na lang alisto ako at kinuha ko ang pagkakataong makalapit sa halimaw. Sinunggaban ko ang buntot at hinila ito pababa para mapigilan ang galaw ng aswang. Ngunit naramdaman kong bumaon sa kamay ko ang matutulis na tinik ng balat nito. Kaya napasigaw ako sa sakit. Putyang sakit! Heto sa'yo, halimaw! Pare! Sige pa! Sabuyan mo pa! Heto sa'yo, halimaw! Heto pang sa'yo!
Sunod-sunod kong tinagaan ng itak ang aswang dahil sa isip ko noon, hindi yun basta-bastang namamatay lang sa isang taga ng bolo. Kita ko naman ang pagkagulat ni Mang Danilo at ni Makoy noon. Dala na rin siguro ng pagod at galit dahil sa panggugulo ng halimaw na yon, kaya nagawa ko ang marahas na pagpatay. Napaluhod ako sa hingal habang hawak ang dugo ang itak. Nakita kong naglabasan ng mga taong may dalang lampara. Kanina pa yata nanonood sa amin at hindi man lang kami tinulungan. Doon ko napagtanto na hindi pala maaasahan ng mga kapitbahay doon sa oras ng peligro. Nakatingin lang sila't nagbubulungan, kaya napakunot ang noo ko. Napukaw naman ang atensyon ko noon nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Kapitan Renan, Inatake ng sigbi ng pamangkin kong buntis, Kapitan. Buti na lang at nandito si Nalando at napatay namin ang halimaw. Ayan, tingnan ninyo. Oh, hindi. Napakawalang hiya ng may gawa nito. Pareho kaming nagulat noon sa narinig mula kay Kapitan Renan. Kita ko noon ang galit sa itsura niya habang nakatitig sa walang buhay na aswang sa lupa. Nalito pa ako noon kung bakit parang galit siya sa ginawa namin sa aswang. Nagsilata naman siya ulit at doon ko naliwanagan ang ibig sabihin niyang iparating sa amin. Hindi ko alam kung sino nagdala ng sigbin dito. Napakawalang hiya at walang puso. Pati inosenteng buntis ay muntik ng mapahamak. Huwag kayong mag-alala. Aaksyonan ko ang problemang to. Sisiguraduhin kong wala nang sigbin pa ang makakapasok sa baryong to. Sana nga po, Kapitan. Sana nga po. Kapitan, natatandaan niyo po ba kami? Kami po yung naligaw kanina na tinulungan ninyo. Masaya po ako nagkita tayong uli. Kayo pala yun. Di bang sabi nyo papunta kayo sa baryo Labag? Bakit kayo nandito sa baryo namin? Pagkatapos po kasi naming maihatid yung mga parcel sa Baryo Lawag, naligaw po kami ng daan pa uwi. Tapos nakita namin tong baryo nyo, kaya pumasok kami para makapagtanong. Sa kasamaang palad po bigla pong inapoy ng lagnat ang anak ko. Kaya tinilungan po kami ni Aling Edna at pinatuloy sa bahay nila. Napagdesisyonan din po namin na dito na muna magpalipas ng gabi para makapagpahinga ang anak ko sa biyahe. Ganun ba? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa anak mo. Sana'y gumaling na siya. Pero kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Ayos na po si Renz Bumaba na po ang lagnat niya kaya hindi na po kailangan. Salamat na lang po, Kapitan. Siya, sige. Tutuloy na ako. Magpahinga na din kayo. Hayaan yung mga tanod ang maglibing sa bangkay ng aswang na yan. Sige po. Salamat po uli, Kapitan. Pagkaalis ni Kapitan Renan ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Inalalaya naman ako ni Makoy noon pero tumanggi ako dahil kaya ko pa naman ang sarili ko. Naramdaman ko ang sakit ng kamay ko dahil sa paghawak ko sa buntot kanina. Tsaka ko lang naaninag ang mga maliliit na sugat na lumapit ako sa lamparang nakalagay sa maliit na mesa sa sala. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. At doon ko naisip ang anak kong si Renz na nawala sa isip ko kanina. Pabilis naman akong tumayo para puntahan siya. Pero pagpasok ko sa kwarto, nasurpresa ako sa aking nakita. Si Patricia. Yakap-yakap niya ang anak ko habang hinahaplos ang likod nito. Patricia, Renz anak, anong nangyari sa anak ko? Naalimpungatan lang pero okay na siya. Huwag kang mag-alala. Kailangan niya lang ng lambing at hayaan mong ibigay ko yun sa kanya. Teka, ihiga ko lang siya para makatulog na. Maraming salamat, Patricia. Pat na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kasing formal pakinggan Sige, Pat. Kumusta ka? Masakit pa ba ang tiyan mo? Okay na ako. Pinainom na ako ng halamang gamot ni Chang. Tsaka, ang galing niyo kanina. Lalo na napatay niyo yung aswang. Maraming salamat sa tulong mo, Lando. Wala yun. Kahit sino namang nasa posisyon ko, gagawin yun. Nagkakamali ka. Dahil hindi lahat ng mga lalaki may itlog kagaya mo. Maraming duwag na lalaki nagpapanggap na matapang ngayon. Pero ikaw, matapang ka talaga. Para yun lang, matapang na. Oo naman. Ano pa bang tawag sa amang iniwan ng asawa pero nakaya pa din itaguyod ng mag-isang anak? Eh di matapang. Hindi lang matapang, kundi responsable. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Makoy kanina habang nasa labas ka. Pero hindi ko yung tinanong.
Siya mismo ang nagbahagi sa amin kung gaano kakatapang at karesponsabling ama. Pasensya na pare. Siyempre kinakabahan ako kanina sa'yo. Kaya ginawan kita ng tribute. Ang tribute ang sinasabi mo. Loko ka talaga. Ginagawa mo akong patay. Teka, kalma lang. Pare, may sugat pa yung kamay mo oh. Sugat? May sugat ka sa kamay? Ah, wala to. Gasgas lang to. Patingin nga. Teka. Napaatras ako pero huli na dahil mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. Kumabog naman ang dibdib ko habang naamoy ko siya. Ang bango niya at ang amoy na yun mas nagpalakas ng tibok ng puso ko. Naramdaman ko na naman ang lambot ng kamay niya nang magkadikit ang mga kamay namin sa mga oras na yun. Halika sa sala. Gagamutin natin yung sugat mo. Hindi na kailangan. Ayos lang ako, Pat. Lando, hayaan mo akong makabawi sa'yo. Pare, wag ka nang magmatigas. Nakakaya naman kay Patricia kung tatanggihan mo. Siya na nga itong nagmamagandang loob eh. Oo na. Wala na akong nagawa nun kundi hayaang gamutin ni Patricia ang sugat ko. Dahan-dahan niya itong pinahiran ng langis na nakalagay sa maliit na bote. Pinaghalong dahon ng bayabas daw yon at langis ng nyog na nagpapagaling ng sugat. Medyo masakit ang bawat dampi ng bulak sa sugat ko pero kinakaya ko yon dahil nahihiya ako kay Patricia. Pagkatapos noon tinalian niya ang kamay ko gamit ang puting telang bigay ni Aling Edna. Ayan, okay na. Pwede ka na magpahinga. Salamat, Pat. Salamat din sa Lando. Kung hindi mo tinulungan si Chong kanina, baka napatay na siya ng aswang. Tama si Patricia. Hindi ko kakayaning mag-isa ang halimaw na yun, Iho. Kaya maraming salamat sa tulong mo kanina. Pasensya na kayo kung napagdudahan ko pa kayo. Ayoko lang mapahamak ulit ang pamilya ko. Mapahamak po uli. Bakit niyo po nasabi yan? May nangyari na po ba noon? Pasensya na po kung naitanong ko. Gusto ko lang po talagang malaman. Ayos lang. At wala naman sigurong masama kung ikukwento ko ito sa inyo. Makikinig po ako sa kwento niyo, Mang Danilo. Namatay ang anak namin ni Edna dahil sa kagagawa ng isang dayo. 3 taon nang nakalipas. Tandang-tanda ko pa. Araw ng fiesta noon sa baryo namin. May 3 dayong kumatok sa bahay namin. Dahil sa kabaitan ni Edna, pinatuloy niya ang mga ito. Kahit hindi naman namin sila kilala. Nahuli na lang namin silang tinangay ang pera na ang pinagbentahan namin ng kalabaw noon. Ang masaklap, nakita namin wala ng buhay ang aming anak sa sarili naming pamamahay. Pinagtataga nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Tinangka ko pang habulin ang mga hayop at nakita ko silang papasok sa bakuran ni Kapitan Renan. Pero nang makalapit na ako sa bahay ni Kapitan, itinanggi niyang kilala niya ang mga yon. Wala akong nagawa dahil lahat ng mga tao dito ay kakampi ni Kapitan Renan. Hindi ko alam kung anong nakita nila sa kanya at todo puri pa sila. Wala namang ginawang tama yun sa baryo namin. Hanggang ngayon nga, wala pa rin kaming kuryente dito. Kinurakot lang niya ang pera ng mga tao at nakuha pa niya akong pagbantaang ipakulong sa pagbibintang ko. Nakakaawa naman po ang sinapit ng anak niyo. Pero mahirap po talagang magbintang kung wala po kayong matibay na ebidensya, Mang Danilo. Alam ko. Subalit ang pinagtataka ko lang, bakit iniisip agad ni Kapitan na pinagbibintangan ko siya? Kung ang hiling ko lang sa kanya noon ay papasukin ako sa bahay niya para mahanap ang mga dayong yun. Kaya hindi ko maiwasang pagdudahan siya. At hanggang ngayon, wala pa rin akong ganap na tiwala sa kanya. Sobrang sakit na nabatay ang anak ko nang walang hustisya. Siguro kung sa akin nangyari yun, baka nawala na ako ng bait. Ngayon naiintindihan ko na po kung bakit pinagdududahan niyo si Kapitan Renan. Hindi ko po kayo masisisi doon. Sino bang hindi magdududa sa taong yon? Kung alam niyo lang kung gaano kasakim sa pera si Renan. Pero ano pa bang magagawa ko? Simpleng tao lang akong naninirahan dito sa baryo. At wala akong kakayahang kalabanin siya. Lalo na't wala naman akong matibay na ebidensya. Napaisip ako noon sa sinabi ni Mang Danilo. Pero mahirap din para sa akin noon na manghusga basta-basta.
Lalo na't naging mabait sa akin ang isang tao. Siya ang tumulong sa amin mahanap ang Baryo Lawag at nag-alok pa siya ng tulong sa anak ko. Kaya hindi niyo ako masisisi noon kung bakit hindi ko naisip na masama siyang tao. Lumapit naman si Aling Edna kay Mang Danilo noon para pakalmahin siya. Danilo, wag mo nang balikan pa ang nangyari. Masasaktan lang tayo sa tuwing naiisip natin ang pagkamatay ni Elena. Pabuti pa'y magpahinga na tayo at malalim na ang gabi. Oo siya, sige iyo. Magpahinga na rin kayo. Di ba maaga pa kayo bukas? Sige na, matulog na kayo. Wala nang aswang, kaya makakatulog na ulit tayo ng mahimbing. Sige po, Mang Danilo. Good night, Lando. Salamat ulit. Walang anuman, Pat. Good night din. Agad akong bumalik sa kwarto at nakita kong mahimbing pa rin na natutulog ang anak kong si Renz. Nilapitan ko ito at hinalikan sa noo. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko habang iniisip ang nangyari sa anak ni Mang Danilo. Hindi ko kayang isipin na mangyayari yun sa anak ko. Kapag may nanakit sa kanya, patawarin ako ng Diyos dahil handa akong mabulok sa kulungan, maprotektahan lang ang anak ko. Hindi ko naman na malayang nakatulog na pala ako habang nakahiga sa tabi niya. Nagising na lang ako bandang 3:00 ng madaling araw nang marinig ko ang nagpapanik na boses ni Makoy habang niyuyugyug ang balikat ko. Para kung naalimpungatan saglit sa kakinuskos sa mga mata ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang nangyayari sa anak ko. May tumubong mga mapupulang pantal sa katawan niya, pati na rin sa kanyang mukha. Pare, si Renz, tingnan mo. Diyos ko, anong nangyayari sa anak ko? Bakit may mapupulang pantal sa katawan niya? Hindi ko alam pare. Kahit ako'y nagulantang nang makita ang itsura niya eh. Hindi naman chicken pox yun eh. Sobrang laki ng mga pantal na parang mga pasa. Renz, anak, anong nararamdaman mo? Anong masakit sa'yo? Masakit ba katawan mo, anak? Kita ko ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha niya at halatang nangihina ang katawan niya. Halos hindi siya makagalaw noon kaya nataranta na ako. Agad akong lumabas at sumigaw palabas ng kwarto noon para humingi ng tulong kay Aling Edna na nasa kusina. Aling Edna, tulungan niyo po ako. Ang anak ko po. Bakit, iho? Anong nangyari sa anak mo? May tumumo pong malalaking pantal sa katawan niya. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Diyos ko, tara na tingnan ko. Anong nangyayari? Si Renz. Hindi ko na naipaliwanag kay Patricia noon ang nangyari dahil sa pagkataranta. Mabilis kong sinundan si Aling Edna papasok sa kwarto. Nakita ko naman siyang nagulat nang makita ang kalagayan ni Renz. Napahawak na lang ako sa ulo noon dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Mukhang nadapuan ng masamang hangin ang katawan niya. At dito lang kayo. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig para punasan ang katawan niya. Lando, kumalma ka muna. Hindi nakakatulong yung pagpapanik mo. Magiging maayos din ang bata. Sana nga po, Aling Edna. May tiwala naman po ako sa inyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, iho. Sige po. Diyos ko, pagalingin niyo po ang anak ko. Pagkaalis ni Aling Edna ay agad kong nilapitan ang anak ko. Hindi ko lubos akalain na makikita ko siyang nahihirapan ng ganun. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng isang magulang habang nakikita nila ang kanilang anak na nahihirapan dahil sa sakit. Sa isip ko noon, baka hindi lang basta masamang hangin yun. Baka hindi ko lang alam na may iba pa pala siyang sakit dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nadala sa doktor dahil sa kakapusan sa pera. Bukod kasi sa kailangan naming makakain ng 3 beses sa isang araw, nagbabayad din ako ng buwan ng renta ng bahay at kuryente. Kaya sakto lang talaga ang kinikita ko noon para mabuhay kaming mag-ama. Alam mo, ang swerte ng anak mo sa'yo. Dahil hindi lahat ng ama kagaya mo mag-isip. Kaya hanga ako sa pagmamahal mo sa bata. Siya lang ang meron ako, Pat. Kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Iniwan man ako ng nanay niya noon. Naging matatag ako dahil sa kanya. Pinagpatuloy ko ang buhay ko dahil sa kanya. Kaya hindi ko kakayahin mawala siya. Kahit hindi mo sabihin, Lando, kitang-kita ko kung gaano mo kamahal ang anak mo. Sana nga, katulad mo na lang ang ama ng anak ko.
Saglit kaming nagkatinginan ni Patricia at naramdaman ko ulit ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko naiintindihan noon pero sobrang gaan talaga ng loob ko sa kanya. Yung tipo ng pakiramdam na kahit humaharap ako sa malaking problema, gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko siya at naririnig mula sa kanya ang mga papuri bilang isang mabuting ama. Naisip ko pa noon na siguro pareho kaming niloko at iniwan sa mga naging karelasyon namin kaya nagkakaintindihan kami sa isa't isa. Natigil naman ang titigang yon nang marinig namin pareho ang bahagyang pag-ubo ni Makoy na halatang nang aasar. Alam niyo, bagay kayo. Parehong niloko at parehong single parents. Bakit hindi niyo subukan, pare? Para naman magkaroon ng bagong nanay si Renz at magkaroon ng tatay ang anak ni Pat. Ikaw talaga ho. Puro ko talaga kalukuhan. Baka may ilang pasipat sa akin dahil sa sinasabi mo eh. Nako, hindi. Okay lang naman. Teka, okay? So, ibig sabihin, sang-ayon ka sa sinabi ko, Pat? Pasado ba si pare ko sa'yo? Kahit sinong babae naman siguro, gugustuhin si Lando. Napalunok laway ako noon sa sinabi niya at bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa ako sigurado noon kung anong nararamdaman ko. Huli ko kasing naramdaman yun nung kami pa ni Irene. Siguro nga ay in love na yata ako sa kanya kahit bago pa kami magkakilala. Alam kong iisipin ninyo kung bakit ang bilis naman, pero maniwala kayo o sa hindi, unang beses ko pa lang siya nakita, nakaramdam na ako agad ng kakaiba. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto kaya nabaling agad ang atensyon ko kay Aling Edna. Dala niya ang isang maliit na planggana na may mga dahong nakalutang sa kulay dilaw na tubig. Ay, heto na ang halamang gamot na nilaga ko. Medyo mainit ito pero kaya na magtiisin ng bata kaya huwag kayong mag-alala. Anak, magpagaling ka ha. Andito lang si Papa. Mahal na mahal kita, anak. Anong nangyayari dito? Ah, Danilo, nandito ka na pala. Ang anak ni Lando, tinubuan ng pantal-pantal sa kanyang katawan at halatang hindi ordinaryong sakit ito. Ano? Agad na lumapit si Mang Danilo at umupo sa papag. Sabay marahang tinignan si Renz mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung saan siya galing pero may dala siyang isang malaking kumpol ng saging tsaka nilagay sa papag. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya tsaka tumayo mula sa pagkakaupo. Napalunok laway naman ako nang mamuo ang katahimikan sa pagitan namin ng ilang segundo. Ano masasabi mo, Danilo? Alam mong sagot yan, Edna. Ay, Lando, ang sigbi na pinatay mo ay nagtataglay ng swerte. Sa maraming paniniwala sa baryo, kapag may nag-aalaga o nagmamay-ari sa nilalang na ito, swerte ang dinadala niya sa amo at sa pamilya nito. Dahil pinatay mo ito, posibleng sinumpa ka ng amo niya, kaya ang malas ay tumama sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ito basta sumpa lang. Ito ay balansi ng swerte at malas sa mundo ng mga nilalang. Ano po? Sinumpa ako ng may-ari ng sigbin kaya nagkasakit ang anak ko? Oo, siya ang kumulam sa anak mo. Pero sino naman ang may-ari ng sigbin? Paano niya nalamang pinatay ko ang alaga niya? Parang ang hirap naman po yatang paniwalaan niyang sinasabi niyo. Bakit alam na alam niyo ang bagay na yan? Tao po! Tao po! Si Kapitan Renan yun na. Ako na magbubukas ng pinto. Ano kayang sadya niya rito? Teka, inalok niya ako ng tulong kagabi. Ang sabi niya sa akin, kung kailangan ko daw ng tulong para sa pagpapagamot ng anak ko, tutulungan niya ako. Kailangan ko siya makausap. Pero pare, di ba pinagdududahan siya ni Mang Danilo dahil sa nangyari sa anak niya? Wala naman akong nakikitang mali sa kanya, pare. Wala ding patunay na totoo ang duda ni Mang Danilo. Bisa niya na tayong tinulungan at hindi ko din kayang palampasin ang pagkakataon na ito para maipagamot ang anak ko. Siguradong matutulungan niya tayong madala sa Dr. si Renz. Duda ko kasi, may iba pang sakit si Renz. Bukod sa pagkakaroon niya ng congenital mutism, mahirap paniwalaan ang sinasabi mo, Aling Edna. Pero Lando, totoo ang sinasabi ko. Pasensya na po kayo, Aling Edna, pero sa tingin ko din po, doktor ang kailangan ni Renz. Hindi na ako nagdalawang isip pa na lumabas noon para humingi ng tulong kay Kapitan Renan.
Sa isip ko kasi noon, isa siyang kapitan, kaya siguradong marami siyang koneksyon sa ospital malapit sa baryo nila. Pagkalabas ko, halatang nagulat si Mang Danilo. Oh, Lando, bakit lumabas ka? May kailangan ka ba? Si Kapitan Renan po ang kailangan ko makausap. Lando, may tutulong ba ako sa'yo? Kapitan, sabi niyo po sa akin kahapon, pwede niyo po akong tulungan sa pagpapagamot sa anak ko. Kailangan ko po ngayon ng tulong niyo. Bakit? Ano bang nangyari sa anak mo? May tumubo po kasing malalaking pantal sa katawan niya at nangihina po siya. Hindi po niya maigalaw ng maayos ang katawan niya. Duda ko po kasi may iba pang sakit ang anak ko bukod sa hindi siya makapagsalita mula bata. Kailangan ko po siyang madala agad sa doktor. Matutulungan niyo po ba ako? Iho, masyadong malayo ang ospital. Mula rito, pero may kilala akong albularyo makakatulong sa'yo. Subok na ang galing niya sa panggagamot. Kaya malaki ang posibilidad na mapagaling niya ang anak mo. Albularyo? Doktor po ang kailangan ng anak ko, hindi po albularyo. Mas mabuti po siguro umuwi na lang po kami. Pare, kinukumbulsin si Renz! Ano? Kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto at niyakap ang anak ko. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang init. Nataranta na ako noon kaya agad ko siyang binuhat palabas ng bahay at sinalubong naman ako ni Kapitan Renan. Kailangan mo na siyang dalhin kay Apo Pablo, Lando. Pumayag ka na. Apo Pablo? Sino nga Apo Pablo ba ang sinasabi ninyo, Kapitan? Yung matandang albularyo... Mamaya na po tayo mag-usap. Tara na po, Kapitan. Kinukumbulsyon na po ang anak ko. O siya, tara na. Dahil sa desperasyon kong gumaling ang anak ko, sumama ako kay Kapitan Renan. Narinig ko pang pagtawag sa akin ni Mang Danilo noon pero hindi ko siya pinakinggan. Kasama ko naman si Makoy noon habang buhat-buhat ko si Renz papunta sa may kakahuyan kung saan nakatayo ang isang maliit na kubo. Tumambad naman sa amin ang matandang lalaking nakasuot ng pulang polo at bandana sa ulo. Kapitan, ikaw pala yan. Sino yang makakasama mo? Apo Pablo, kailangan nila ng tulong mo. Kailangan maagapan ang sakit ng anak niya. Nangihina na kasi ang katawan ng bata. Pwede niyo magtulungan. Ganun ba? Sige. Pumasok kayo sa loob. Ipasok niyo ang bata. Lando, sumunod kayo sa... Opo, Kapitan. Agad naman kaming pumasok sa loob noon. Nilibot ko ang tingin at nahagip ng mga mata ko ang garapong may lamang tuyong dahon at kung ano-anong ugat. Mga nakasabit na anting-anting at isang maliit na altar na may kandilang kulay itim at pula. May mga simbolo nakaukit sa dingding at may usok na nanggaling sa isang palayok sa sulok. Kapitan, parang hindi yata tama to. Pare, nakakatakot naman dito. Huwag kayong mag-alala. Kilala ko si Apo Pablo. Marami na siyang natulungan. Ilapag ninyo ang bata rito sa banin. Dahan-dahan kong nilapag ang anak ko. Namumutla siya at nanginginig ang kanyang katawan. Kumabog ng malakas ng dibdib ko habang pinagmamasdan si Apo Pablo na kumukuha ng kung ano-ano sa kanyang mga garapon. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa mga oras na yon. Ang sakit ng batang ito ay hindi pangkaraniwan. May nakakapit sa kanyang sumpa. Nakakapit? Ano pong ibig niyo sabihin? May espiritong galit na galit sa bata. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya pa itong maagapan. Kumuha siya ng pulang tela at tinali yun sa noo ng anak ko. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang umihip ang malakas na hangin kahit sarado ang mga bintana. Kumalansing ang mga garapon at parang may mga aninong gumagalaw sa likod ng apoy ng kandila. Kapitan, may mga anino akong nakikita. Ano yun, pare? Sus Mariusip, nakakatakot naman yung ginagawa ni Apo Pablo. Parang tinatawag niya mga espiritu. Manahimik kayo. Hayaan niyo si Apo Pablo sa ginagawa niya.
Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Lumitaw sa hangin ang katawan ng anak ko at bigla na lang itong sumukan ng dugo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang puting usok na lumabas sa katawan niya. Tsaka bumaba mula sa hangin at nawalan ng hininga. Sa wakas! Nagtagumpay ang plano natin, Renan! Anong ibig niyo sabihin? Anong ginawa niyo sa anak ko? Pare, hindi na humihinga si Renz! Hinagaw na ng espiritu ang kaluluwa ng anak mo! Ang alaga kong binatay mo! Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kukunin sa iyo! Pare, naloko nila tayo! Peking albularyo ang nilapitan natin! Magkasabwat sila! Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Ibalik mong anak ko matanda! Mas masahol pa kayo sa halimaw! Sinugod ko siya ng suntok. Pero bago ko pa siya matamaan, mabilis siyang nakailag at marahas akong sinipa kaya tumilapon ako. Napatakip ako ng tenga nang marinig ko ang isang salitang napakasakit pakinggan. Hindi ko ito maintindihan pero sobrang sakit sa tenga. Na para ba akong masisiraan ng bait at nangihina ang katawan ko. Ganon din si Makoy. Nakakaawa naman kayo. Kung hindi nyo lang sana pinatay ang swerte ko, hindi ka sana kakapitan ng malas, Lando. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ang alaga ko. Kaya ngayon maninigil ako. Kayo pala ang may-ari ng sibi na yun. Mga hayop kayo. Mga walang puso. Pati mga inosenteng bata gusto niyong patayin. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Magbabayad. May utang na loob na dapat pagbayaran. Matapos ko kayong tulungan kanina at itinuro sa tamang daan, ganito lang ang igaganti nyo? Sinungaling! Wala kaming utang na loob sa'yo. Alam kong ginawa mo lang yun para kunin ang tiwala namin. Tama ang hinala ko noong una, pare. Hindi natin siya dapat pinagkatiwalaan. Posibleng siya din ang may gawa kung bakit naligaw tayo ng daan noong pauwi na tayo. Kung bakit napunta tayo sa baryong to. Tama! Tama! Ang galing! Magaling! At mas lalo nyo lang akong inudyokang patayin kayo dahil sa ginawa nyo sa alaga namin ni Apo Pablo. Hindi nyo kami mapapatay. Pare, labanan natin sila. Labanan? Tingnan nyo nga ang katawan nyo. Isang salita lang ni Apo Pablo, nangihina na kayo. Mukhang mabubusog yata ako ngayon. Dahil dyan, Renan, gagantimpalaan kita ng panibagong swerte. Iyan ang gusto ko sa iyo, Apo. Kaya hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Ano pang hinihintay mo? Kainin mo na sila! Napasinghap kami pareho ni Makoy sa takot nang makitang pagpapalit anyo ng matanda bilang isang dambuhalang aso sa harapan namin. May mapupulang mga mata, matutulis na ngipin at maitim na balahibo. Ngunit bago pa naman ito makalapit sa amin, napahinto kami pareho nang marinig ang boses ni Aling Edna sa labas. May binibigkas siya mga salitang hindi ko maintindihan at napatingin naman kami ulit sa dambuhalang aso nang marinig namin ang malakas nitong hiyaw na halatang nasasaktan. Anong nangyayari sa'yo, Apo? Anong ginagawa ni Edna sa labas? Flintik na yan! Saan ang tuto niyan? Sobrang lakas ng orasyong binibitiwan niya. Pigilan po sa Renan! Pigilan po siya! Pare, samantalin na natin ang pagkakataon. Kunin mo ang pamalo sa gilid. Ayun! Oo, pare. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Tumayo ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa tenga ko mula sa salitang ibinulalas ni Apo Pablo. Parang may mga karayom na tumutusok sa utak ko sa bawat segundo. Ngunit nang marinig ko ang tuloy-tuloy na pagbigkas ni Aling Edna sa labas, mas malakas, mas madiin. Unti-unting nabawasan ang sakit. Kinuha ni Makoy ang makapal na pamalong kahoy na nakasandal sa dingding at binigay sa akin. Buong lakas kong hinampas ang dambuhalang aso sa tagiliran. Mga lintik kayo! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Halimaw! Papatayin kita! Heka pa!
Hindi ko na hinintay na makabawi pa siya at sabay naming pinagpapalo ni Makoy ang dambuhalang aso. Nagulat naman kami nang pumasok si Aling Edna habang may hawak itong libro kasama ang mga taong may dalang pamalo at pinagtulungan nila ang aswang na yun. Nagulat ako ng sobra noon sa nakita ko dahil nung mga oras na inaatake kami ng sigbin, wala man lang silang pake sa amin. Pero ngayon sinaklolohan nila kami. Ang weirdo naman! Bakit ngayon lang sila tumulong? Hindi ko alam, pare. Teka, ang anak ko si Renz. Renz! Anak ko! Kumising ka, anak. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi pwede. Pare! Anak! Gumagalaw ang kamay niya! Anak! Anak! Buhay ka! Salamat, Diyos ko! Buhay ka, anak! Mahigpit kong niyakap ang anak ko noon sa saya. Pero napalitan naman agad ito ng lungkot na mapantanto kong may malalaking pantal pa rin sa katawan niya. Napatunghay naman ako nang marinig ang boses ni Aling Edna. Ayos lang ba kayo? May mga pantal pang katawan niya. Naloko kayo ng peking albularyong yon. Buti na lang naagapan ko pa kayo dito. Akala ko nga po patay na ang anak ko. Dahil kanina pagkatapos ng ginawang panggagamot ng aswang na yun, nawalan po siya ng hininga. Akala ko talaga mawawala na sa akin ang anak ko. Dahil yun sa sinabi niya sa akin eh. Pasalamat na lang tayo na buhay ang bata. Aling Edna, ano pong ginawa niyo kanina? Ano po ang mga salitang yun? Bakit ganun na lang ang epekto nun sa aswang? Nasasaktan po siya kanina at halatang nanghihina. Turo yun ang aking ina sa akin. Itong librong ito na pagbabayari ng aking ina, ang pinagmula ng mga salitang yun. Hindi ko nga lubos akalain na magagamit ko pa pala ito pagkatapos ng 3 dekada. Teka lang po, bakit may librong ganyan ang nanay ninyo? Isang veteranang albularyo ang aking ina-iho. Lahat ng lihim na karunungan ay alam na alam niya. Ilang aswang na din ang nakasagupa niya, pati ng sigbin nung bata pa ako. Pero pagtungtong ko ng 30 anyos, pinipilit niya ako sumunod sa yapak niya. Pero ayaw ni Danilo, kaya umalis kami sa baryo. Hindi naging magandang huli namin pag-uusap ng piliin ko si Danilo kaysa sundin ang gusto niya. Kaya pala nalaman niyo agad na dahil sa sigbin, kaya nagkaganito ang anak ko. Pero bakit hindi niyo po yan ginamit nung inatake tayo ng sigbin? Patawarin ninyo ako. Hindi ko kasi sigurado noon kung kaya ko pa bang gamitin ang orasyong nasa libro. Hindi kasi basta-basta mga salitang ito. Pwede ako mawalan ng bait at magkasakit kapag hindi ko ito nabasa ng tama. Pero naisip ko noon na mas pipiliin ko pang mabaliw at magkasakit kaysa pabayaan kayong mamatay dito. Wala na kasi akong pagpipilian dahil alam kong hindi kakayanin ng ordinaryong tao na labanan ang aswang na yun ng basta-basta lang. Nagawa niyo po ng tama, Aling Edna. At alam kong hindi naging madali yun sa inyo. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay namin. Walang ano ba niyo, iho? O siya, halina kayo. Lumabas na kayo dito. Aling Edna, hindi ko na po alam ang gagawin sa anak ko. Hindi pa rin siya gumagaling. Bakit ganito? Hindi na ba mawawala ang sumpa kahit patay na ang aswang? Hindi ko din makita ang lunas sa anak mo dito sa libro eh. Pili lang ang mga orasyon nakalagay dito. Sa tingin ko si Inag lang ang makakagamot sa sakit ng anak mo. Pero ikinalulungkot kong sabihin, hindi ako sigurado kung buhay pa ba siya hanggang ngayon. Wala na kasi akong balita pa sa kanya. 2 dekada na kami hindi nagkikita. Ang librong ito na lang ang naiwan niyang alaala na meron ako. Saan baryo po ba kayo nakatira noon? Baka po pwede natin siyang puntahan, Aling Edna. Samahan niyo po sana kami sa kanya. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulad ng sinabi ko, iho, hindi ako sigurado kung buhay pang nanay ko. Kung buhay pa siya malamang mahina ng katawan niya. Hindi ako sigurado kung matutulungan pa ba niya kayo. Aling Edna, aaminin ko noong una. Hindi ako naniniwala sa albularyo pero nang masaksiyan kong ginawa ng aswang sa anak ko kanina, wala na pong dahilan para isipin kong normal na sakit lang ang dumapo kay Renz. Kaya nakikiusap po ko sa inyo. Dalhin niyo po kami sa nanay ninyo. Sige na, Edna. Samahan mo na sila. At panahon na din siguro para malaman mo kung anong nangyari kay Inang Asul. Kung buhay pa ba siya o hinihintay niyang pagkikita ninyong dalawa. Kahit balibalik ta rin man natin ang mundo, nanay mo pa rin siya. Kaya dapat lang na magkapatawaran kayo sa isa't isa.
Sana nga hindi pa huli ang lahat, Danilo. Tama na! Tama na! Patawarin niyo na ako! Si Kapitan Renan ba yun? Huwag mo na siyang pag-aksayan pa ng oras, iho. Bugbog sarado na siya sa mga tao dito sa baryo. Nagising na rin sila sa pagkakahipnotismo. Hipnotismo? Kaya pala nung inatake tayo ng Sigbin, hindi man lang tayo nagawang tulungan ng mga tao. Tama ka, iho. Gamit niya ang itim na mahika ng aswang. Hayop talaga siya. Teka, gusto ko lang patikimin ng isang beses ang hayop na yun eh. Kailangan niyang turuan ng leksyon. Pre, teka lang. Sasama ako. Paisa din ako sa hayop na yon. Ang laki ng atraso niya sa akin eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumakbo palabas habang nakasunod si McCoy sa likuran ko. Sa gitna ng mga taong may dalang pamalo, nakita namin si Kapitan Renan na nakaluhod, duguan ng labi, namamaga ang dalawang mata at halos hindi na makatayo. Di ako makakapayag na hindi man lang ako makaganti sa'yo, hayop ka. Tama na! Maawa kayo! Patawad! Patawarin niyo ako! Patawad? Hindi ko kailangan ng patawad mo. Ah! Tama na! Hindi ko na kaya ang sakit! Maawa kayo! Ako naman! Hetong sa'yo! Tama na! Hindi ko sinasadya! Patawarin niyo ako! Magkasunod na suntok ang pinakawalan namin ni McCoy at bumagsak si Kapitan Renan sa lupa. Hinablot ko ang kwelyo ng kanyang damit at mariin ko siyang tinignan. Rinig ko naman ang hiyawan ng mga tao na nagtulak sa akin para bugbugin pa ang hayop at walang awang demonyo. Demonyo, nararapat lang yan sa'yo. Kung tutuusin, kulang pa nga yan sa lahat ng atraso mo sa amin. Tama na yan, iho. Lumalala ng kalagayan ng anak mo kaya kailangan na natin siyang madala kay Inang Asul. Ipagdasal na lang natin na madadatnan natin siya sa lumang bahay namin. Sige po, Aling Edna. Agad akong bumalik sa loob at marahang binuhat ang aking anak. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Pero sa awa ng Diyos, hindi na ito kagaya kagabi na kinukumbulsyon siya. Pagdating namin sa bahay noon, nagulat ako nang bumukas ang pinto at sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Patricia. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Oo nga, Pat. Ikaw, kumusta ka dito? Okay naman ako. Gusto ko sana kayong sundan kanina, pero hindi ko magawa. Pinagbabawalan ako ni Chang dahil baka mapahamak ang bata sa sinapupunan ko. Lalo na't pinupunteriya ako ng aswang. Pasensya na ha. Wala man lang akong nagawa para tulungan ka. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Pat. Dapat lang na protektahan mo ang anak mo. Sa ngayon, kailangan na talaga naming puntahan ng nanay ni Aling Edna. Lumalala na kasi ang kalagayan ni Renz pagkatapos ng ginawa nila sa anak ko. Sasama ako, Lando. Pero Pat, nakamotorsiklo lang kami. Delikado para sa'yo ang sumakay ng motorsiklo. Lalo na't lubak-lubak ang daan. Lando, kaya ko pa naman eh. Hindi pa naman masyadong malaki ang tiyan ko, tsaka uupo naman ako ng maayos at kakapit sa'yo. Hindi lang talaga kasi ako mapakali dito habang nag-aalala ako sa inyo. Sige na, Lando. Isama mo na si Patricia. Kanina pa yan hindi mapakali sa pag-aalala sa'yo. Nagulat ako sa sinabi ni Aling Edna at napako ang tingin ko kay Patricia. Nag-aalala siya sa akin at nanlambot ang puso ko nang malaman yun. Pero sa tuwing naaalala ko ang ginawa ni Irene, napapanghinaan ako ng loob dahil natatakot akong masaktan ulit. Natatakot ako na baka sa pagkakataong yun, hindi ko na makayanan ng sakit. Itinuon ko na lang muna ang atensyon ko sa anak ko. Habang nakasakay kami sa motorsiklo noon, nasa likod ko si Patricia. At sa bawat lubak-lubak na dinadaanan namin, napahawak siya ng mahigpit sa bewang ko, habang si Renz naman ay nasa gitna namin na kandong-kandong niya. Magulo man ang isip ko noon, isa lang ang sigurado, mahal ko na siya. Pagkatapos na mahigit kalahating oras naming pagbabiyahe, nakarating na kami sa bukana ng baryo. Walang masyadong tao ang baryong yun at na makapasok kami, pumarada kami sa harap ng isang maliit na kubong pinaglumaan na ng panahon. Nakasunod kami noon kay McCoy na angkas sina Aling Edna at Mang Danilo. Pagkababa nila ay bumaba na rin kami ni Patricia at agad ko namang binuhat si Renz.
Dito tayo, iho. Ito ang lumang bahay namin. Sige po, Aling Edna. Nakasunod lang po kami sa inyo. Tao po! Tao po! Nay! Nandyan po ba kayo? Inang? Edna, anak. Ako nga po, Inang. Patawarin niyo po ako kung sinuway at iniwan ko kayo, Inang. Patawarin niyo ako. Anak ko. Mahigpit na nagyakapan ng mag-ina sa harap namin at sobra naman akong nadurog sa nakikita ko. Isipin mo, pagkatapos ng 2 dekada, nagkita sila muli. Sobrang tanda na ng nanay niya at tansya ko, nasa mahigit 80 anyos na ito. Di naman namin maiwasang mapaiyak sa nasaksihan naming eksena. Danilo, salamat dahil italagaan mong mabuti ang anak ko. Hindi mo siya iniwan katulad ng tatay niya. Mahal ko po ang anak ninyo, Inang Asul. Tanging kamatayan lamang po ang makapaghihiwalay sa amin. Patawarin din Diyos sana ako sa lahat ng nagawa ko. Kalimutan na po natin ang nakaraan, Inang. Pwede naman po tayo magsimula muli. Ibig sabihin, uuwi kayo sa bahay, mga anak. Opo, Inang. Salamat naman at dininig na ng Diyos ang panalangin kong makita kayo muli bago ako mawala sa mundong ito. Pero teka, sino yung mga kasama ninyo? Si Patricia po, anak ni Marta. Si Lando naman at ang anak niya kasama ang kaibigan niya si Makoy. Magandang hapon po sa inyo, Inang Asul. Magandang hapon po. Magandang hapon, Inang Asul. Magandang hapon din sa inyo. Ako si Asul, nanay ni Edna. Edna, bakit sila dito? Ang totoo niyan, Inang. Naparito kami para humingi ng tulong sa inyo. Tinamaan ng sumpa ang anak ni Lando matapos niyang patayin ang alagang sigbi na mangkukulam na aswang. Ganun ba? Hali kayo. Pumasok kayo sa loob. Pagpasok namin sa loob ng maliit na kubo, nilibot ko ang aking tingin at nakita kong may papag na kawayan sa gilid. Sa isang sulok, may maliit na altar na may kandila at rosaryo. Sa dingding nakasabit ang mga tuyong dahon at ugat na panggamot. May ilang bote ng langis at garapon na may lamang pulbos at asin. Malinis ang sahig, pero luma na ang mga gamit. Ihiga niyo ang bata sa papag. Inang, tulungan niyo po ako sa anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pagalingin niyo po siya. Dalaw ko ako ng peking albularyo. Naniniwala pa rin ako sa pagkakataong ito'y mapapagaling niyo ang anak ko. Huwag kang mag-alala, iho. Kagaling ang anak mo. Sa gayon, hihingi ako sa inyo ng katahimikan dahil kailangan ko ng konsentrasyon. Oh, walang mag-iingay ha para maisagawa ng maayos ang gagawing ritual ni Inang. Magsisimula na ako, Edna. Kumuha si Inang Asul ng mangkok na may tubig at asin. Binasa niya ang kamay niya at pinunasan ang noo at dibdib ng bata. Pagkatapos kumuha siya ng langis at pinatakan ng noo, dibdib at mga palad ni Renz. May binulong siyang dasal habang hawak ang ulo ng bata. Maya-maya biglang nanginig ang katawan ni Renz at napasigaw. Nagulat naman ako nang marinig sa unang pagkakataon ang boses ng anak ko. Papa! Anak, nakakapagsalita ka na. Magaling na ang anak mo. Wala ka na dapat pag-ipag-alala. Papa! Papa, nasaan po ba tayo? Nandito tayo sa bahay ni Inang Asul, anak. Diyos ko, salamat sa Diyos at nakakapagsalita ka na, anak. Hindi ko inaasahan ito eh. Inang Asul, salamat po sa tulong ninyo. Salamat po talaga sa lahat. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Wala ka naman, iho.
Masaya akong makatulong sa'yo. Salamat din dahil nagkita kami muli ng anak ko. Sobrang pasasalamat ko sa Panginoon, kay Inang Asul at kina Aling Edna at Mang Danilo sa tulong nila sa amin ng anak ko. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko noon na yakapin si Patricia sa sobrang saya. Nung araw na yon, nagtapat na ako ng nararamdaman sa kanya. Dahil sa puntong yun ay ayoko nang sayangin pa ang pagkakataon. Sa isip ko noon, sa oras na umalis kami sa lugar na yon at bumalik sa syudad, malabo ko na siyang makita ulit, kaya naglakas loob na akong gawin yun. Pat, alam ko masyadong mabilis kasi ilang araw lang tayong nagkakilala. Pero ayokong sayangin ang pagkakataong sabihin sa'yo ito. Gusto kita, Pat, at siguro mahal na yata kita eh. Pero kung ano man ang magiging desisyon mo, ayos lang sa akin. Uuwi na rin naman kasi kami. Gusto ko lang na sa pag-alis ko dito, wala akong pagsisisihan. Ano ka ba, Lando? Ang weirdo nga, no? Pero mahal na din kita. Siguro, hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Niligtas mong buhay namin ng anak ko at ginawa mong lahat para protektahan ang anak mo. Deserve mong mahalin, Lando. Pero, kayang bang tanggapin ng... Huwag mo lang ituloy, Pat. Pareho tayong magulang na magmamahal sa anak natin. Papa, siya po ba si Mama? Tumpak, Renz! Siya ang bagong mama mo. Natawa na lang kami sa sinabi ni McCoy at tumango na lang ako. Alam naman namin pareho na doon din naman papunta yon, kaya hindi na rin kami nagdalawang isip na magsama ni Patricia. Tama ang narinig nyo, sumama siya sa amin pa uwi para na rin daw may kasama si Ren sa bahay habang nagtatrabaho ako. Pabor naman sa kanya dahil malapit lang sa ospital hanggang sa makapanganak siya. Paglipas ng mga taon, nakapagtayo kami ng munting negosyo sa tapat ng aming bahay habang nag-aalaga kami sa mga anak namin. Hindi man kami sobrang yaman tulad ng iba, mayaman naman kami sa pagmamahal at sa ngayon walang taon na kaming kasal at wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. God bless at salamat po sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Kung minsan nga naman sa buhay ay nagkakamali tayo sa pagbibigay ng tiwala. Akala natin tama ang desisyon natin. Akala natin tama ang taong pinagkakatiwalaan natin. Pero hindi pala. May mga pagkakataon na ang inaasahan nating tutulong ang siyang mananakit sa atin. Pero hindi ibig sabihin nito na kapag nasaktan tayo ng isang beses, hindi na tayo susubok muli. Gaya ng nangyari kay Lando. Nung una nagtiwala siya sa isang albularyong akala niya'y makapagpapagaling sa anak niya. Sa halip na gumaling, lalo lamang napahamak ang bata. Isang pagkakamaling pwedeng magtanim ng takot na sumubok ulit. Pero pinili pa rin niya magtiwala kay Inang Asul. Ganon din sa buhay pag-ibig niya. Niloko rin siya ng babaeng minahal niya. Nasira ang tiwala, nag-iwan ng trauma at halos isara niya ang puso niya para sa iba. Pero tingnan niyo ngayon, masaya na siya sa piling ng kanyang asawa. Dahil ang totoo, hindi kasalanan ng magtiwala, hindi kahinaan ang sumubok muli. Ang tunay na pagkatalo ay ang tuluyang mawala ng pag-asa. Oo, may mga tao talagang manluloko. Pero may mga tao rin totoo. At kung hindi tayo maglalakas loob na magtiwala ulit, hindi natin makikilala ang mga taong yun. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas ng sakit. Ito ay tungkol sa pagbangon at pagpili ng maniwala pa rin. Kahit minsan na tayong nasaktan ng ibang tao.